Isa ito sa mga latest remote ng Haier. Android TV na siya. Pag test ng remote, ganito lang yung mga idol. Iharap mo lang yung remote sa camera ng cellphone mo, saka mo siya pindutin. Makikita mo siya kung nagbi-blink or hindi na. Kung hindi na siya nag-blink, ibig sabihin sira na yung remote natin. Ito, maski wala ka ng tester, simplihan lang natin para madali mo siyang masundan. Sa mga ganito kasing klase na remote na high-end, Android TV na siya, bawal kasi ito siya mabagsak lagi. Kung sa tingin mo yung remote mo medyo bago pa siya, so dalawa lang yung posibilidad na masisira nun, either yung kanyang sensor o kaya yung IC. Sa mga high-end kasi na remote, bawal talaga siya mabagsak para hindi magka-problema balang araw. Sa tingin ko kasi yung mga basic na remote, parang hindi ganong sensitive. Maski ano nga brand, basta high-end, dapat ingatan mo talaga yung kanyang remote kasi magka-problema balang araw. Ngayon, kung sa tingin mo medyo luma na yung remote mo, marami ng option yun Either yung kanyang dashboard, medyo madumi na, minsan nagko-corrosion pa yon, minsan basa. So maraming option na yun bukod sa IC at saka sa sensor. Although may mga ina-upload na ako nito dati, iba yun mga basic lang yun na remote. Ito high-end kasi ito siya So itry natin kung ano yung pwedeng magagawa natin na pwede ko rin ma-share sa inyo. Yung mga ina-upload ko dati, wala nga akong masyadong ginawa doon linis lang. Lapis nga lang ginamit ko okay na Wala tayong nilagyan ng mga kung ano-ano, IC, ganun. Wala lapis lang. Minsan nga alcohol lang yung ginamit ko Nandoon na yun sa baba, na-upload ko na. Puwera lang pag ang dashboard mo medyo panas na, yung mga carbon niya napanas na. So kailangan mo talaga siya ng lagyan ng lapis. Yun lang yung ginawa ko. Lagyan mo lang siya ng lapis. Kuskusan mo siya ng kunti. Nabaklas na natin. Kung mapapansin nyo, masyado pang malinis yung kanyang dashboard. Ito yon. Una mong i-check yung sensor. Pangalawa yung IC. Itong kulay itim na to. Kung baka nag-corrosion ba. Sa sensor natin, umuuga-uga. Baka nga dito yung may problema talaga. Kasi madalas kasi itong nabagsak. Hopefully nga dito sa sensor yung may problema. Hindi doon sa IC. Pag umuuga-uga yung sensor natin, soldahin mo lang siya or initin. Ito, ginamitan ko pa ng tawag ito? Magnifying glass para lumaki. Pasmado kasi yung kamay natin, baka kasi magkadikit-dikit yung mga kuwan dito sa dashboard. So, magka-problema ulit. So, baka ganito yung problema sa remote nyo. Ito lang try lang nyo. Baka ganito rin, uga-ugain mo lang din yung sensor, tapos soldahin mo. Magkano lang yung soldering iron? Mura lang to So, kung magpaayos kayo, napakamahal. So, why not? Kung sakali ganito yung sira, wag lang yung IC kasi pag IC na talaga, medyo mahirapan ka talaga. Need mo na talagang ipunta doon sa mga authorized service center. So, ito, hopefully nga dito yung sira sa sensor kasi umuuga-uga naman Hindi lahat ng walang power, lalo na pag Android TV, hindi lahat sensor yung sira. Mayroon din yung sa IC. IC talaga. So, try na nga natin. Ayan umiilaw na siya. Nagbi-blink. Ibig sabihin, sensor lang yung sira niya. Hindi doon sa kanyang IC. Pag IC kasi, medyo mahirap na talaga yun. Mahirap pa magsolda, mahirap pa maghanap ng kung saan ka maghanap ng IC na ipapalit. So, yun lang. Sana may natutunan naman kayo ulit sa video ko. Salamat sa panonood. Sa ulitin.